Ang atin pong tema, the series that we have is all about stewardship of money. Remember that this is the gift of life. Ang pera, finances, is a gift of God. And He wants us to have that good management or good stewardship of money. Sapagkat ito ay regalo po ng Panginoon. Gusto niya po na tayong lahat ay magtagumpay dito. We are designed by God to become good stewards and at the same time, successful po sa atin pong bawat aspeto natin buhay, gagaya po nating finances. He wants us to be successful po financially. Ang Panginoon po ay nagbigay po sa atin po ng mga paalala last Sunday that we have to be careful. Otherwise, we may fall into danger of loving money. Again, money, ito po yung neutral. Walang masama sa pera. At lagi natin pong pakakaisipin that there's nothing wrong na tayo po yumaman. Wala pong masama po doon. Gusto po ng Diyos na tayo po ay sumagana. Subalit, ang magpapasama po ay yun pong pagmamahal sa pera sapagkat ito hindi na pagiging mabuting katiwala. At kung tatanungin ko uli kayo dito, sino po sa atin ang gustong magkapera? Taso ang kamay. Amen. Ang mas mataas ng kamay, uunahin ng Diyos na paramihin ng pera. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. He wants us to be successful financially. He wants us to have the financial freedom. Subalit, ang atin pong talata is a reminder again kung papaanong tayo po'y pinaalalahanan ng mga heart issues like contentment last time, and also yung complexities ng buhay, and all of the issues like faith. Yun po ay mga heart issues. Yung tayo nagkakaroon po ng dryness sa ating buhay, gumugulo ang ating buhay, tayo po'y nasusuong sa iba't ibang mga trap, mga tukso ng buhay, gumugulo ang ating buhay. Lahat ng ito po, nagsisimula, bumabalong, nagpo-flow sa ating pong heart. All of these are heart issues. And today, again, a continuation po ng heart issues. At sabi po ng talata sa atin, verse 5, again, keep yourselves free from the love of money. Again, love of money. Ang Panginoong Jesucristo po, malaking porsyento po sa kanyang teachings dealt about money. Hindi dahil sa mukhang pera ang Panginoon. Kung hindi gusto niya pong tayo mapaalalahanan na atin pong pakaingatan nating sarili sapagkat kung ano ang atin pong mga pagpapahalaga, yun po'y pwede po na magdala po sa atin po sa buhay na magulo, buhay na walang kapayapaan, buhay po na dry. Kaya, although the Lord Jesus has taught us a lot of things, and yet still, marami po ang naaalipin pa rin, marami po ang bumabagsak pa rin sa test pagdating po sa pera. But God, again, wants us to be financially free. Amen. Gusto ng Panginoon na tayo may pera, pero at the same time, we are enjoying life. Do you remember po ang lalaking mayaman na atin pong lagi pong nababasa? Lalaking mayaman, lumapit sa Panginoon. Sabi niya, paano ba ako, Master, magkaroon ng buhay? At pinakita sa kanya ng Panginoon na ang kanyang buhay ay pera ang umiikot po sa kanya. Kaya nasabi sa kanya ng Panginoon na yung pera mo ay ipamigay mo sa mga mahirap, tsaka sumunod sa akin. At siya po ay umalis na napakalungkot sapagkat ang totoo po, yung pera na ang kanyang naging buhay. Kaya hindi ho pera ang solusyon. Hindi ho pera ang ating kailangan. Am I hearing this right? Hindi pera ang ating kailangan. Again, mga kapatid, I will say it again. Hindi ho pera ang ating kailangan. Parang hirap tanggapin, kumukunot ang ating noo. Parang ang hirap sabihin, kailangan natin ng pera. Gusto nating magkaroon ng pera, kailangan natin yan. Pambayad natin yan. Maraming mga tayo pong obligasyon, maraming responsibility, kailangan natin yan. Pero alam niyo po sa Biblia, ang kailangan po natin ay buhay. Hindi ho pera. Kailangan natin ng buhay. Yung pera po,
ay ito po ay idudulot na lang sa atin ng bunga pagka nagkaroon po tayo ng tunay na kahulugan ng buhay. God wants us to have life. At sabi ng Biblia, and the abundance of it. Life and the abundance of it. Hindi ho yung material na bagay ang bubuhay. Kung hindi, buhay muna galing sa Panginoon. At ang dulot po nito ay ang nais ng Diyos na abundance. God has come here through Jesus Christ so that we may have life and the abundance of it. Meron man tayong maraming pera, pero hindi naman ho tayo makaramdam ng kaligayahan. Pwede tayo may malaking bahay, pero hindi naman natin natutulugan. Gaya nung isang negosyante, sabi niya, itong bahay ko ito, napatayo ko, pero hindi na halos ako natutulog dito. Sa kotse na ako natutulog. Bakit eka? Sapagkat kanyang pinoproblema ang pambayad po sa kanyang bahay. Na ang laki ng bahay, pero hindi na siya makatulog sa kanyang bahay. Doon na siya natutulog, sabi niya, sa kanyang kotse, minsan sa kanyang opisina. Di sana hindi na ho bahay ang binili, kundi malaking kotse na lang. Total, yun na lang din ang kanyang tutulugan. God wants us to have that freedom. Hindi ho pera ang magpapalaya, kung hindi yung buhay na binibigay ng Panginoon. And how can we have money at the same time life? Paano magkapera ng may buhay? Gusto ba natin yon? Are we interested with that? Paano magkaroon ng pera na may buhay? Sapagkat it doesn't follow na kung meron tayong magandang karir, may maganda po tayong bahay, we have a lot of properties, it doesn't follow na meron tayong buhay. Sapagkat pwedeng hindi na rin ho tayo po mapakali, pwede po tayo'y nasasakal na rin po ng maraming mga alalahanin sa buhay. Kaya sabi po ng Biblia, ang puso ay bantayan sapagkat mula dyan ay lahat ng issues ng buhay po ay nagpo-flow. Today, let us go to the Word of God which tells us again of the dangers we have to guard ourselves with. Kailangan po natin pong bantayan ang atin pong mga buhay, ang ating puso concerning this money or love of money. Let's begin with verse 5. What the Bible tells us. Sabi po ng talat ng 5, keep your lives free. Keep your lives free. Merong mga bagay na pwedeng umalipin sa atin. At tayo po ay maaari pong i-manipulate at diktahan ng love of money. Walang masama sa pera, pero pag kaminahal na natin, ang danger po, pwede ho tayong maalipin ito. Unang bagay po na kailangan natin pong pakaingatan ay yung tayo po ay magsimulang i-manipulate ng money. It has the capacity to manipulate our lives. Pwedeng tayo didiktahan. Di ba may kasabihan tayo that money talks. Money talks. Na yung mga taong mapera, maimpluwensya daw, at nasa kanilang kapangyarihan. This happens to the world, but this should not happen to the children of the Lord. God wants us to be free, and God has set us free. Yesterday po, we had the encounter, like many of us po nakaranas ng encounter. Pinalaya tayo ng Diyos sa pagmamahal, sa pera, sa pagyakap, sa mga material na bagay, sapagkat ayaw ng Panginoon ng buhay po natin po ay kokontrolin ng pera o didiktahan tayo ng pera. In our church, we have seen that sa atin, the way we operate, gone are those days, maybe in the past, napakamakapangyarihan ng may kaya, lalo na po kapag ka po ang sistema at nagpapalakad, nagpapatakbo ay hindi tamang pamamaraan po ng setup ng pangunguna at leadership ng church. But we thank God because our church is never manipulated by the people who have money, sapagkat tayo po ay pinapatakbo po ng mga taong nakikinig sa Diyos, ng mga leader na nakikinig sa Panginoon, at hindi po ng mga taong may impluwensya. Sinasabi po nila na pera ang nagpapasya. No,
God speaks and God talks, not money talks. Hindi pera. Kaya you remember the story when we were starting and having that step of faith in a particular property there in Caloocan, in our CTFE Caloocan there, that there was that kind of offer na yes, may magpapahiram ng pera para mabili ang property, pero ang ex-deal doon, sila ang magpapasya paano papatakbuhin. At what we did was just to say to them na hindi natin kailangan ng pera nila sapagkat we are operating on the basis of faith, hindi on the basis of money. Sapagkat ang isang tao, kapag ka naghahabol na sa pera, ibig sabihin, napapaalipin na sa pera. At tayo po, hindi tayo naghahabol sa pera. Tayo ang hinahabol ng pera. Sabihin mo sa katabi mo, hahabulin ka ng pera. Amen. Ang totoo pong malaya financially, hindi yung naghahabol sa pera, hindi makatulog sapagkat iniisip niya ang kanyang kikitain. Hindi niya kayang isang tabi ang kanyang araw ng linggo, ang araw ng paglilingkod sa Panginoon sapagkat iniisip niya yung kita. Alipin ng pera, manipulated. Opo. Ang isang tao, it doesn't follow na kung may magandang karir at may magandang negosyo ay financially free. Na siya po'y malaya financially sapagkat pwedeng maalipin at madidiktat, manipulate. At makikita mo yan kahit po sa ating pagtulog na hindi tayo makatulog sapagkat iniisip natin baka hindi tayo mabayaran. Hindi tayo makatulog sapagkat iniisip lagi natin yung mga bagay na naloko sa atin, nadaya tayo. Alam nyo, kapag tayo po ay lagi pong ligalig, lagi natin iniisip ang mga bagay na nawala o mawawala, hindi na rin po natin ma-enjoy ang buhay. But God wants us to have money at the same time, life. Hindi ho natin ipagpapalit yung buhay na kaloob ng Panginoon. Opo, sino ba naman po sa atin dito po ang hindi nangangailangan? Lahat naman tayo po nangangailangan. At ang financial freedom doesn't mean na wala ka ng kailangan. Financial freedom in the Bible means that you know na sa gitna ng iyong pangailangan, merong Diyos na magkakaloob ng lahat ng ito. Financial freedom, as the Bible says and defines, ay yung alam mo na ang Diyos ang supply mo. Ibig sabihin nun, ikaw ay financially free. Hindi mo kailangan mag-alala. Sapagkat Matthew chapter 6, 31-32 says, Matthew 6, 31-32, yung pinaghahanap ng mga walang pagtitiwala sa Diyos ng mga pagano, kanilang iniintindi at hinahabol-habol yung mga bagay na kailangan nila. Pero ang mga taong nananampalataya po sa Panginoon, sabi sa verse 32, hindi sila nag-ahabol na kagaya ng mga pagano. They are not running after all the material things because they know na pag inunan nila ang Panginoon, ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. And that is the meaning of financial freedom. Alam mo na ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng pangangailangan. Amen. Alam natin yun. That is financial freedom. Sino ba sa atin dito ang walang pangangailangan? Lahat tayo may pangangailangan. Amen. Lahat naman tayo may binabayaran. Lahat naman tayo may hinuhulugan. Kumuha kami ng bahay, pero that is 10 years to pray. Yes, merong kotse. That is 5 years to pray. Yes, hindi lang po to pay. Sapagkat ayaw ng Diyos na maalipin tayo ng isipan natin, bayad doon, bayad dito, bayad ng bayad. Kung hindi ang gusto ng Panginoon, maalipin tayo ng provision ng Panginoon, naniniwala tayo na kahit may hulugan, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng paghulog buwan-buwan. Palakpakan po natin ng Panginoon. And that is financial freedom, my friends. Wala naman po sa atin dito na malaya na wala na akong kailangan. May pangailangan, pero alam mo na ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng iyong pangailangan because God has promised. Ang promise ng Panginoon, unahin mo siya at lahat ng iyong pangailangan na ibibigay niya. Kaya kapatid, matuto ka ng matulog ng mahimbing kahit merong pangailangan sapagkat ang Diyos ang magkakaloob noon kapag kainuna mo siya sa buhay mo. Matuto ka matulog, wag lang ngayon.
Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka kapatid, ano? Sapagkat hindi ganitong oras ng pagtulog. Ang kailangan natin po ay pakinggan ng paalala ng Panginoon. Ang financial freedom is that you know na ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng aking pangailangan. Lahat nating pangailangan. Kaya ho, ang alipin ng pera ay yung mga taong hindi na rin po masiyahan sa nasa kanila. Financial freedom is getting what you need, not getting what you think you need. Sapagkat pwede po tayo pong mamanipulate po ng ating mga iniisip na pangailangan. Mga wants po yun eh. Mga gusto natin yun eh. Sa mga panahon ito, ang dami po nandyan. Sa paligid natin, ang maraming po pwedeng pagkagasusan. Ang daming mga bagay po na attraction ng mundo po sa atin sa panahon ito. Subalit ang nais ng Panginoon, hindi po tayo po papadikta sa pera kung hindi ang pera ay mabuting alipin. Gagamitin po natin para po gampanan ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Ganapin ang ating misyon. Hindi tayo maghahabol sa pera. Tayo ang hahabulin ng pera. At pag tayo inabutan, huwag tayong ihinto. Tutuloy pa rin natin gagawin kung anong gusto ng Panginoon. May mga tao pong inabutan ng pera, huminto na sila, hanggang doon na lang sila. Sapagkat ang iniisip nila, natupad na ang gusto nila. Subalit, yan po ang problema ng marami pagka huminto na. Pagdating po ng pera, wala na po. Sila po ay nadiktahan na manipulate na ang pangangailangan. Tutugunin ng Diyos yan. Iyan po ang totoong financial freedom. God will help us learn how to face all the situations that we are in. Ang Panginoon, pangako niya, ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangailangan. Huwag ka lang papadikta at papamanipulate sa pera. Bahala ang Diyos. At totoong mayaman ay yung alam niya na mayroong magbibigay ng lahat ng kanyang pangailangan. Amen? Sabi po ng Philippians 4:19, it says here, Philippians 4:19, and my God will supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. My God will meet all my needs, not all my wants. Sapagkat yan po ang nagbibigay ho sa atin po ng mali pong pananaw sa buhay, nagmamanipulate sa atin. He will meet all our needs according to the riches of our nation. Oh, hindi ho pala. According to the riches of His glory in Christ Jesus. Not according to the riches ng mundo o ng trabaho natin. Hindi according sa riches na kinikita ng ating negosyo. Hindi po doon sa atin pong mga tinatanggap na benepisyo sa mundong ito, kundi the riches of His glory. Nakakyu na. Atin na lang po na iniintay according to the riches of His glory. Never ever be manipulated by money sapagkat nasisira po ang ating buhay. Namamanipulate ng pera, nakukurap po ang ating karakter, na dati mapagmahal tayo, pero anong nangyari? Pinag-aawayan natin ang pera. At minsan, wala na ngang pera, nag-aaway pa. Konting-konti na nga pera, pinag-aawayan pa. Napansin natin, mas lalong sumaklap, lumungkot ang buhay. Ang dami ng pangailangan, pinag-aawayan pa. At kung katabi mo ang iyong pamilya, palagay ko you will not be offended. Sabihin mo sa kanya, huwag mo na akong awayin dahil sa pera. Come on, just tell that to your seatmate. Lalo na kung kasama mo sa pamilya. Sapagkat nakakalungkot naman na parang pera ang naging solusyon. Pera po ang nagkukontrol ng buhay. Pera, kung tayo sasaya. Mga kapatid, God wants us to be free, financially free. And financial freedom doesn't mean na nasa iyo na lahat ng gusto mo. But financial freedom is that you believe God will supply. God will give all our needs. Ang Diyos ang magkakaloob, kaya masarap matulog. Amen.
Ang Diyos ang magkakaloob, kaya tayo payapa. Kahit tayo naloko, sino bang hindi? Kahit tayo naging biktima, kahit may mga maling desisyon, let's get done with those ating harapin ng buhay. Sangayon po sa pangako ng Panginoon, kung kailangan mo ito, hindi ka papahindian ng Panginoon pagka sinabi mo sa Kanya, Lord, Ikaw ang una sa buhay ko at hindi ako papakontrol sa perang ito. And we are not talking of money na maliit o malaki. What we are telling us ay anuman ang nasa atin ngayon, maging mabuting katiwala at paano nga ho ba magkaroon ng buhay kahit po sa gitna ng pangailangan. Now the Bible tells us secondly, verse 5. Check, mic testing. Sabi po ng talatang 5, be content with what you have. Be content with what you have. Now, una po ay bantayan nating sarili na huwag mamamanipulate ng pera. Because that is very dangerous. Second po is being content with what we have helps us para maintindihan na ano nga ho ba ang pamumuhay ng simple. The simplicity of life. Not complexity, but simplicity. It obscures, lumalabo po ang ating tingin. We come to interpret life having all those material things, having those material benefits. It obscures the simplicity of life. Nang sabihin po ng Bible sa atin that be content with what you have. Again, last time we have defined it. Contentment is not having what you want, but being happy with what you have. Not having what you want, but being happy with what you have. Na ano pat, kung ngayon, you feel miserable sa buhay, kahit dumagdag pa ang maraming bagay, miserable pa rin. Kung sasabihin lagi nating lumaki lang ang aking kita, pero ngayon you feel miserable at ganun pa rin ang tingin natin, magiging ganun pa rin, hindi magbabago yun. Pero kung ngayon po masaya tayo sa kakaunti, pagka nadagdagan, mas magiging masaya tayo. Kaya if we learn how is it to live on less, kukunti, masyado tayong tuwang-tuwa at nag-uumapaw ang ating sigla pagka dumami. Sanay tayo sa wala. Kaya pag nagkaroon, mas masaya tayong tunay. Amen ho ba? Sino sa atin dito ang nasanay po na mabuhay sa wala dati? Pakitaas nga ang kamay. Mabuhay po na mahirap. Ngayon po mga mayayaman na. Amen! Praise God! Sapagkat sanay naman tayo sa wala and we know how is it to live on less and we delight in them more. Kaya ho ang buhay, yung simplicity, kanya pong sinisira yung ating mga pananaw na ang offer po ng mundo is for us to have the pride, yung ating may pagmamalaki, yung ating masasabing accomplishment po natin, achievements po natin. And it obscures really the meaning of what life should be, how it should have, how we should celebrate life as the gift of God, sapagkat na-focus na ho sa mga bagay na minsan gusto ho nating makuha, pero hindi pa ho natin kinikita. Hindi ho usapan kung magkano ang iyong tinatanggap kahit maliit lang, pero kailangan natin pong pamahalaan. Hindi usapan gaano kalaki ang sweldo, kung hindi usapan gaano kalaki o gaano ang naitatabi. It's not how much we earn, but it's how much to save. And I can almost hear you saying, paano nga makakapag-save? Kapus na kapus nga. Kapag hindi tayo nakakapag-save, ibig sabihin, ang paraan ng ating pamumuhay, our lifestyle is beyond our means. Masakit tanggapin, mga kapatid, pero totoo po yan. Sapagkat nung tumaas ang ating kita, tumaas na rin ang ating standard of living. Hindi na tayo nabuhay at nasanay sa konti, kaya bago forma, kita muna. Are you here?
Bago forma, inisip natin po, bibili natin isang bagay, ang totoo. Halimbawa po, hindi natin po minamaliit ang mga factory workers o kaya tricycle driver, pero halimbawa, nagdadrive ka ng tricycle, pero nagsimula ka na matukso, ang ganda naman ng kotse niya. Para habang nagdadrive ka ng tricycle driver, iniisip mo yung kotse. Ang ganda ng kotse. Unless otherwise, gusto mo maging grab driver, okay sa'yo yun. Pero habang iyan ang trabahong bigay sa'yo ng Panginoon, ang pagta-tricycle, hindi mo na kailangan pa. Naguluhin pa ang buhay mo sa mga bagay na hindi naman para sa'yo. Amen? Hindi ba kailangan nating paghandaan? Even ang ating pag-aasawa, dapat pinaghahandaan. Hindi po pwedeng sabihin, basta kami nagmamahalan. Paano kayo mabubuhay? Anong kakainin nyo? Paano mabubuhay? Patay kung patay. Ayun, namatay pati pag-ibig nila. Hindi po pwedeng katwiran. Sapagkat kailangan ng buhay pinaghahandaan in order for us to really have money and enjoy life, we have to learn how we sit to live a life na gusto ng Panginoon. Ano ang ating assignment sa buhay? Assignment natin, pamahalaan, malaki man o maliit, pamahalaan ang nasa atin. Kung ngayon pa lang, maliit pa lang, di na tayo sanay mag-budget. Pag lumaki yan, lalo lang magugulong ating buhay. Merong isang estudyante, matalino siya, magaling, kaso na-absent siya. Nung araw na yon. Tapos sabi ng mga classmate niya, meron tayong assignment. At ipapasa natin yan sa kinabukasan. Kaya ginawa niya, nag-research siya. Gusto niyang patunayan na siya magaling. Research siya, lahat ginawa niya, nagpuyat siya. Kinabukasan po, pinasa niya. Subalit pagbalik ng papel niya, nakalagay po doon, F, malaking letter F. May bilog pa. Ibig sabihin, failed. Pero meron pong comment doon yung teacher. Good report. Good research. Good effort. But this is not the assignment. Sabi ng teacher niya, kaya naman pala failed, hindi assignment. Mga kapatid, baka akala natin, assignment natin magpayaman. Hindi ho. Ang assignment po natin sa mundong ito, siya ay paglingkuran. Baka akala natin, ang assignment natin po, ay gumawa natin buhay, maging maayos ang lahat. Hindi naman yun ang assignment natin eh. Assignment po natin, gawin ang kanyang kalooban. Sapagkat in doing so, magiging maliwanag sa atin, hindi lang sa isipan, kundi sa ating mga paningin, ano ang mas mahalaga sa mundong ito. And handling money, ito po ang kailangan natin. When we talk about money, that means managing it. Pastor naman, wala naman ako i-manage. Kukonting-konting, kahit kukonti, i-manage mo, accounting. Yesterday, we were discussing, kasama po yung ilang mga young professional executives at we invited them to join yung pong atin pong executives overnight, businessmen and executive community overnight with Brother Tito. Alam niyo po, si Brother Tito, isa sa mga hinahangaan ko pagdating sa pag-handle po ng kabuhayan sapagkat he knows very well yun pong pagnenegosyo. He has that kind of wisdom, Kaya we're excited to hear from him, na kung paano po magabayan tayo pagdating po sa ating mga finances. Sabi niya, accountant ako. Sabi kahapon nung kausap ko, accountant ako. Kaya lahat ng in and out, ina-account ko yan. At hindi ako nabubulaga. Hindi ako nagkakaroon ng signs and wonders. Ano yung signs and wonders? Sign ng sign. Tapos nagwa-wonder, ba't nawala? Ano yung, utang ko ba yan? May utang ba akong ganyan? Signs and wonders. Sign ka lang ng sign, pasya ka ng pasya. Kailangan accounting. Kaya management, i-manage natin. Huwag nating intayin pang lalakihan, magugulo lang ang buhay natin. And then, doon sa word na money, yung napakahalaga nun, i-outline natin. Budget ang ibig sabihin. Accounting, sabi po ng Bible sa Proverbs chapter 27, 23 to 24, we are told, Proverbs 27, 23 to 24, kahit po yung mga negosyante, binibilang nila kung ilan na po ang mga pinagkatiwala sa kanila. Proverbs 27, 23, 24, be sure you know the condition of your flocks. Negosyo. Give careful attention to your herds. Hindi sila maluloko eh. Ganyang katindi mga negosyante, alam nila. For riches do not endure forever, hindi naman laging maayos po ang negosyo. And a crown is not secure for all generations. Kaya kailangan po natin ding i-budget,
kung ano ang ating kaya ho ngayon. Pag hindi pa kaya, hintayin na lang muna natin. Ang kailangan natin po, magtabi, mag-ipon. Sapagkat kahit maliit na ipon yan, balang araw, lalaki din yan eh. Hindi ba ang bata, mag-ipon at makalipas ang ilang panahon, nakaipon na siya. A good deal, a great deal of money. Proverbs 13:11 says, Proverbs 13:11, mag-ipon tayo ng little by little at magugulat tayo because God is blessing those people who are really preparing for the future. Because the future is for those who are prepared. If we are not preparing, then we will continue to repair. Lagi tayong nag-iisip, paano po i-repair ang ating situation? Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money, little by little, makes it grow. Little by little. Kaya kahit maliit pa lang ang kita, simulan na ho natin. And when we talk about God's finances, we embrace not only yung ipon, nest, eggs, kung hindi po, yun pong ini-embrace natin po na ating pananampalataya. What is that? Embracing tithing. Embracing tithing. Lahat po ng nagtatites, naging matapat, yun ang pinapayaman ng Panginoon. Lahat. As in lahat. At pinakita ko sa atin yan sa mga histories na ang Diyos po, kapag tayo po'y nagtapat sa Kanya, tinatawagan tayo ng Diyos para magtapat, not necessarily maging sikat. Huwag mong isipin, huwag kang mahabag sarili mo, hindi ako sikat, buti pa sila sikat. Hindi ka tinawag ni Lord para maging sikat, tinawag ka ni Lord para maging tapat. At ang Malakay 3:10, although we keep on reading it, but the Bible is very clear. What? Bring, hindi give. Sapagkat ang prinsipyo ng pag-iikapu ay hindi batas. Ang prinsipyo po ng pag-iikapu, tracing back. Mula kay Abraham, wala pa namang utos, wala pang batas nun. Pero si Abraham, nagbibigay niya ng kaikapu at napakayaman po ni Abraham. Si Jacob, ganun din. At dumating si Moises, doon po nagsimula po ang batas. Pero nakita ho natin, nagsimula. Ang pag-iikapu, noon pa, hindi batas, kundi prinsipyo ng pananampalataya na ang kaginawahan ay manggagaling sa Diyos, ang kayamanan manggagaling sa Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tingin ko, yayaman ka talaga. Sabihin mo sa kanya, yun ay kung tayo po yung magtatapat. Kaya sabi po ng Biblia, bring, hindi give. Pagdating sa New Testament, yes, tinuloy po nila yan. Sinabi ng Panginoon, and the Lord Jesus Christ alluded to that. Ipagpatuloy natin yan. Kaya po, higit pa sa 10%. Doon po, ang prinsipyo na ibigay mo ng buong generosity. Kaya po, people here will testify na binibigay nila higit sa 10 bahagi. Some here are giving even their 20%, 30%. Kung paano si William Colgate noon, binigay niya hindi lang 10, 20, 30, hanggang 90. At kita po natin ang kanyang tagumpay na ngayon, pagbibili tayo, di ba? Ng toothpaste, sabi na, pagbili nga ng Colgate, pagbili nga ng Colgate, yung close-up, ha? Colgate close-up, yun po ang ating Colgate. Toothpaste po natin yan. At makikita po natin na ganun din. Po-promote tayo ng Panginoon kapag tayo po ay nagtapat. Subalit kung tayo po ay kakainin ng pera at guguluhin po nitong ating mga pananaw, mahirap po natin pong i-embrace po ang tunay na kahulugan ng buhay. Simplicity of life doesn't mean kapos o salat. Simplicity of life, that means enjoying the fullness of God's blessings at hindi mo kinukumpara ang sarili mo sa iba kung ano meron ka, sapagkat God has His own way of blessing you in every aspect of our lives. And when we talk about money, that is actually yielding unto the Lord before enjoying. Yung iba isip agad nila, paano ko i-enjoy ito? Paano ko gagastusin? But God should receive first. Sabi po ng Proverbs 3:9-10, Proverbs 3:9-10, unahin mo ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong yaman. Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. Kaya una muna, i-yield muna natin. Panginoon, nandito po.
bago po natin i-enjoy. Pagka binaligtad po natin, in-enjoy, bago natin pagkakatiwala sa Diyos, ito po ay nawawala. Hindi ho natin kaya pong i-sustain ito sa ating mga buhay. And we really need the blessing of God, the protection of God. At ang Diyos, ililigtas niya tayo sa mga pagkakagasosang hindi natin inaasahan. Ayaw ng Panginoon, tayo po ay maburden sa mga expenses na hindi dapat po nating paggastusan. The Lord will even give us the wisdom. Paano po i-deal ang mga taong mandaraya? The Lord will give us the blessing sa ating mga kabuhayan, sa ating mga negosyo. The Lord will give us good health. The Lord will give us everything, and that leads us to our third and final point. Kung papaano ang ating theology will always match our practice. Sabi po ng talata ay ganito. Never will I leave you, never will I forsake you. And the confidence, sabi po ng sumunod na talata, verse 6, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid what can mere mortals do to me. Here we have the special blessing of God, the special protection. Here we have our theology. It's not what we know, but who we do have. Siya ang Diyos na nasa atin, at ang ating pagkakilala po sa Kanya, ang siyang magliligtas sa atin at magbibigay sa atin po ng tunay na kasaganaan. Before we have what we call the prosperity theology. That we tend to believe na ang gusto ng Diyos, limpak-limpak na pera nandyan, lahat maayos, ang usapan lagi pera, usapan lagi kasaganaan, and they call it prosperity theology sapagkat ang Diyos natin ang pinakamayaman sa lahat. Kaya kaya niyang ibigay at gawin ang lahat sa atin. But you know, marami pong nasipayo sapagkat ang Panginoon po, the way He deals with us is not by prosperity theology, having known Him, but by provision theology. Can we say all together, provision? One more time, provision. What is provision theology? The Bible says very clearly, Luke chapter 12, 31 to 32. Luke 12, 31 to 32. It says, na seek His kingdom, but seek His kingdom, and these things will be given to you as well. Unahin mo siya, ang kanyang kaharian. Ibibigay niya ang lahat sa iyo. Ito ang kasaganaan. Verse 32. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased. Natutuwa ang iyong Ama na ibigay sa iyo maging ang kanyang kaharian. And this is not a prosperity theology, but this is a provision theology. Pag inuna mo siya, ibibigay niya kung anong kailangan mo, at pagka natuwa ang Panginoon, pati kaharian niya, ibibigay sa iyo. Ang kayaman ng higit pa sa iyong inaasahan, dadaloy sa iyo at bubuhos ang pagpapala ng Panginoon sa iyo. We will say, Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ganyan po ang Panginoon. Kaya never undermine ang mga pangako ng Diyos, sapagkat ang mga pangako ng Panginoon na magdadala po sa atin sa totoo pong prosperity. And that prosperity is not what people says prosperity gospel. This is a provision theology. Ibibigay ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, pag inuna mo siya, ibibigay niya sa iyo. Hindi lang yung kailangan, even ang kingdom. The Lord will expand your territory if you are ready. The Lord will expand your business once we understand the truth of His promises. It will impact our lives on how to deal with money. Hindi ho tayo po papakontrol sa pera, subalit ang pera mismo ang maghahabol sa atin. At kapag tayo nahabulan ng pera, never stop. Keep on doing what God wants for your life. At alam nyo, ang pangako ng Panginoon, lahat ay bibigay niya sa iyo. Even ang kanyang kaharian. And ito'y tested po. Tested. Sa lahat ng nangahawakan sa pangako ng Panginoon, kahit kailan walang kabiguan. God never disappoints those people whom yung kanila pong
direksyon, ang kanilang resources, ang lahat ng nasa kanila, pinagkatiwala nila sa Panginoon. God will never disappoint us. And God wants us to be good stewards of this life. Nais ng Panginoon na ma-enjoy natin po ang buhay na ito together with the money that He's giving us. Paano magkapera na mayroong buhay? Narito po ang mga paalala ng salita ng Panginoon. Tanggapin mo. Hindi lang kasapatan, kundi kasaganaan ng Panginoon. Receive it, kapatid. Receive it. Let us pray. Oh Lord, we thank you for